Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Marahil ay nakarinig na kayo minsan ng mga kwento tungkol sa tiyanak. Ayon sa matatanda, ito raw ay mga sanggol na namatay nang hindi man lang nabibinyagan. Madalas daw nitong biktimahin ang mga taong dumaraan malapit sa kagubatan o kabundukan. Pero ang tanong, dito lang ba talaga makikita ang mga tiyanak? Saan pa nga kaya matatagpuan ang mapanlinlang na sanggol na ito? Magandang gabi. Ako, si Lady Gracia. At ito, ang Liham ng Gabi. Nakangiti si Joy habang karga ang kanyang natutulog na anak. Ganun daw pala ang pakiramdam ng maging isang ina. Mahirap, pero masaya. Iniwan niya ang kanyang trabaho para matutukan ng maigi ang kanyang unang anak. Hindi naman siya nagsisi. Para sa kanya, ang pagiging ina ang pinakamagandang trabaho sa mundo. Walang bayad, pero magaan sa loob na gawin. Isang gabi, mag-isa lang si Joy sa bahay. Naging night shift kasi ang pasok ng kanyang asawa para sa buwan na iyon. Tulog na rin ang kanilang sanggol. Dahil hindi pa nga makatulog, kaya naman naisipan ni Joy na linisan na lang ang kanilang kusina. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng iyak. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto para patahanin ang kanyang sanggol, pero pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita niyang mahimbing naman ang tulog nito. Saan galing ang iyak na iyon? Pagtataka ni Joy. Hanggang sa muli na naman niyang narinig ang iyak. Galing iyon sa labas ng kanilang bahay. Nagtataka pa rin si Joy. Sa pagkakaalam niya, wala namang ibang sanggol sa lugar nila. Lumapit si Joy sa pintuan. Pinakinggang mabuti kung doon nga sa labas galing ang iyak. Tama siya. Binuksan niya ang pinto at doon siya nagulat. May nakahigang sanggol sa tapat ng kanyang pintuan. Nakahubad ito at mukhang gutom at nilalamig. Bilang isang ina, naawa si Joy. Lalapit na sana siya nang biglang nag-iba ang anyo ng sanggol. Naging kulay berde at kulubot ang balat nito. Lumabas ang matutulis na pangil. Naging kulay dugo ang mga mata. Hanggang sa bigla itong lumundag sa leeg ni Joy. Napasigaw ito sa pagkabigla. Doon na, nagising si Joy. Isa lang pala yung panaginip. Halos maligo sa pawis si Joy sa takot sa kanyang naging panaginip.
para kasing totoo. Hanggang sa nakarinig muli siya ng iyak. Pagtingin niya sa kanyang tabi, umiiyak nga ang kanyang sanggol. Kinarga niya ito at saka pinatahan. Mabilis namang nakatulog ang kanyang sanggol. Muli niya itong inilapag sa kama. Lumabas saglit si Joy para uminom ng tubig sa kusina. Parang nanuyo ang kanyang lalamunan dahil sa nakakatakot na panaginip na iyon. Nang makainom na ito ng tubig, nagbadali na siyang bumalik sa kwarto. Pero agad siyang napahinto sa paglalakad nang makarinig ito ng iyak. Hindi iyon galing sa kwarto, pero galing iyon sa labas ng bahay. Rinig na rinig iyon mula sa pintuan. Malakas man ang kaba sa kanyang dibdib, dahan-dahan pa ring lumapit si Joy sa pintuan. Pero hindi kagaya sa kanyang panaginip, hindi niya iyon binuksan. Itinapat lang niya ang kanyang tenga sa pinto at saka pinakinggang mabuti kung doon ba galing ang iyak. Tama siya. Natutokso siyang buksan ng pinto pero naalala niya ang kanyang panaginip. Kaya naman, mas pinili na lang niyang sumilip sa bintana. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang sanggol na nakahiga sa lupa. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Lumakas din lalo ang iyak ng sanggol sa labas ng bahay. Parang tinatawag niya si Joy para kargahin siya. Hindi maintindihan ni Joy kung anong mahika meron ng sanggol at kung bakit ito napasunod na buksan ng pinto. Nang tuluyan ng mabuksan ng pinto, doon siya biglang sinalubong ng malakas at masangsang na hangin. Pagtingin niya sa lupa, wala na roon ang sanggol. Sa mga sumunod na gabi, palagi nang naririnig ni Joy ang iyak ng sanggol sa labas ng kanyang bahay. Hindi na niya sinisilip pa iyon dahil sa takot. Isang umaga, nagtanong si Joy sa mga kalapit niyang bahay kung meron ba silang naririnig na iyak ng sanggol tuwing gabi. Pero lahat sila, iisa lang ang sagot. Wala. Tanging si Joy lang ang merong sanggol sa kanilang lugar. Sino ang sanggol na umiiyak tuwing gabi? Dahil doon mas lalo siyang natakot. Lalo na nung sinabi ng isang matandang babae na baka tiyanak ang naririnig nitong umiiyak. Mapanlin lang daw ang mga tiyanak para makakuha ng dugo at lamang loob ng kanyang biktima. Kunwari ay inosenteng sanggol pero
Oras na makalapit na ang kanyang biktima, bigla itong nag-iiba ng anyo. Nagiging kulay berde ang kulubot na balat. Matalas ang mga pangil, mapupula ang mga mata. Minsan, hindi rin daw pantay ang legs nito. Mas mahaba raw ang kanan kaysa sa kaliwa. Nagagamit nila iyon para makalundag agad sa kanilang biktima. Natahimik si Joy. Ganon na ganon ang itsura ng napanaginipan niyang sanggol. Sa mga sumunod na gabi, nanood si Joy ng mga pelikula at mga dokumentaryo tungkol sa mga tiyanak. Napag-alaman din niya na ang mga tiyanak daw ay mga namatay na sanggol na hindi pa nabibinyagan. Nung unang panahon daw, ang mga sanggol na hindi nabinyagan ay sa kabundukan o kagubatan inililibing at tuluyan ng kinakalimutan ng kanilang mga ina. Doon na raw makakasagap ng negatibong enerhiya mula sa mga nilalang sa dilim ang bangkay ng sanggol. Kaya ito nagiging isang tiyanak na uhaw sa dugo at lamang loob ng tao. Madalas daw itong nagpaparinig gamit ang iyak para mapalapit ang kanyang biktima. Kadalasan ay puro babae ang nabibiktima ng tiyanak dahil hindi raw makatanggi ang mga babae sa iyak ng isang sanggol. Ilang saglit pa'y napahinto sa panonood si Joy nang biglang mawalan ng kuryente. Sumunod naman niyang narinig ang iyak ng kanyang sanggol sa kwarto. Agad niyang dinampot ang kanyang cellphone para gamitin ang flashlight papasok sa kwarto. Ngunit habang papalapit si Joy sa kwarto, tila nagiging 2 sanggol ang umiiyak. Nanlamig ang buong katawan niya. Nagmadali siyang pasukin ang kanilang kwarto at doon mas lalo itong nanlamig nang makita ang tiyanak na nakayakap sa kanyang sanggol. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Joy. Panay ang iyak ng kanyang sanggol, habang ang tiyanak naman ay nakatitig lang sa kanya. At saka, bigla itong nagsalita. "Mama, nakabalik na ako." 15 anyos lamang si Joy nang paulit-ulit siyang pagsamantalahan ng kanyang tiyuhin at pinsan. Wala na kasing mga magulang si Joy at ang tanging nag-aalaga na lamang sa kanya ay ang kanyang tiyuhin na lasinggero. Walang magawa noon si Joy kapag salitan siyang pinagsasamantalahan ng kanyang tiyuhin at pinsan. Tinatakot kasi siyang papatayin oras na pumalag ito at magsumbong. Sa murang edad, nabuntis si Joy. At dala ng takot na malaman iyon ng lahat, gumawa siya ng paraan para mawala sa kanyang sinapupunan ang kanyang dinadala. Uminom siya ng iba't ibang klase ng gamot at alak.
Pinagsusuntok pa niya ang kanyang tiyan. Ginutom at pinuyat niya ang kanyang sarili. Nagtagumpay naman siyang ilaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Para siyang sinuntok sa sikmura nang makita niyang patay na ang fetus sa kanyang kamay. Buo na nga ang fetus nang mailabas niya iyon sa kanyang katawan. Kaya nakakapanlumo para kay Joy na pagmasdan ang kinahinatnan ng kanyang unang anak. Pero kailangan niyang gawin iyon. Bata pa siya. Hindi pa siya handang maging isang ina. Inilagay niya sa panyo ang fetus at saka idinala sa likuran ng sementeryo. Habang nagbubungkal si Joy ng lupa, bigla niyang narinig ang pag-iyak ng fetus. Natakot ito. Lalo na nung gumalaw ang mga kamay at ulo ng fetus. Nagmadali si Joy sa pagbungkal ng lupa at saka ibinaon na roon ang fetus. Ibinaon na niya ang kanyang sanggol. Gusto pa sana mag-alay ni Joy ng dasal pero napigilan ito ng takot. Dahil kahit na kabaon na sa lupa ang fetus ay dinig na dinig pa rin ni Joy ang pag-iyak nito. Tumakbo na ito palayo. Tumakas na rin ito sa kanilang probinsya at nakipagsapalaran na sa Maynila. Mama, nakabalik na ako. Iyon ang sabi ng tiyanak kay Joy. Tama nga kaya ang kanyang hinala? Ang tiyanak na iyon, ang kanyang sanggol na inilaglag noon? Pagtitig niya sa tiyanak, parang may lukso ng dugo itong naramdaman. Hindi siya natakot. Lumapit si Joy sa tiyanak at saka kinarga iyon. Niyakap ng mahigpit. Napaiyak na lang siya habang humihingi ng tawad. Handa na nga siya noon sa kung anuman ang mangyayari sa kanya. Kahit patayin na siya noon ng tiyanak bilang kapalit sa paglaglag nito noon. Pero hindi yun nangyari. Ang kulay berde at kulubot nitong balat, bumalik na sa normal. Nawala na ang mga pangil nito at nawala ang pamumula ng mga mata. Bigla ay naging normal na sanggol ang tiyanak. Naging inosenteng sanggol ito. Doon mas lalong umiyak si Joy. Pakiramdam niya ay napatawad na siya ng kanyang anak. At dahil doon ay napatawad na rin niya ang kanyang sarili. Maya-maya pa'y biglang nawala sa kanyang bisig ang tiyanak. Tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang araw, umuwi si Joy sa kanilang probinsya para dalawin kung saan niya inilibing ang kanyang unang anak.
sa likuran ng sementeryo. Habang bitbit nito ang kanyang sanggol, nag-alay ito ng taimtim na dasal sa kanyang yumaong panganay. Paalis na sana sila ng kanyang sanggol nang bigla siyang makarinig ng iyak. Napangiti si Joy. Nagpaparamdam nga kayang muli ang kanyang panganay? Paglingon nito, nakita niyang muli ang tiyanak. Mas lalong naging mapula ang mga mata nito at nakatitig kay Joy. Hindi naman natakot si Joy. Inilapag pa nga niyang saglit sa lupa ang kanyang sanggol para lapitan ng tiyanak. Anak, andito na si Mama. Pabulong nitong sabi sa tiyanak. Inakala niyang magbabagong anyo ang tiyanak pero nagkamali siya. Agad itong lumundag sa kanya at nilapa ang kanyang leeg. Mabilis na binawian ng buhay si Joy. Habang ang kanyang naiwang sanggol ay nakatawa lamang habang pinapanood ang paglapa ng tiyanak sa kanyang ina. Maya-maya pa'y nagsilabasan na ang mga nilalang sa kadiliman. Binitbit nila ang inosenteng sanggol ni Joy at saka dinala sa kagubatan. Unti-unti, naging kulay berde at kulubot na ang balat ng sanggol ni Joy. Unti-unti, naging mapula ang mga mata nito at humaba na rin ang mga pangil. Unti-unti, nauuhaw na ito sa dugo at nagugutom sa lamang loob ng tao. Unti-unti, naging tiyanak na rin ito. Liham ng gabi. Liham ng gabi.